So ngayon guys, nandito na tayo sa Jollibee Tanay, sa highway lang siya. Ayun, naka-flash forward niyan. Ayun, sobrang bis niyan guys, kasi sobrang bagal nung ano. So yun guys, dito sa point na to, tumitingin-tingin na ako kung anong orderin natin. Kasi yan, nakikipag-chismisan pa sa atin. Sabi niya, yung babae dun sa kanto, may jowa, tapos may jowa pang iba. Tapos grabe. Yun, tapos nagbabar lagi, ganto-ganto ganyan. Tapos yung anak pinapabayaan lang. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang, hindi talaga yun ang sinabi. Pero ayun nga, umorder na tayo ng isang bucket. And then, isang Aloha Chomp. Tapos, isang large fries and drinks. Ayan guys. Actually, na mali-mali pa nga dyan yung lalaki na nag-order. Inulit yan. Kasi, akala niya Aloha Champ Junior. Sinabi ko nga Aloha Champ. Ang layo naman ng Aloha Champ Junior sa Aloha Champ, diba? Napakalayo. Diba? So, ayun nga guys. Ang mahal pala nun, 300. Actually, ngayon ko lang masusubukan yung Aloha Champ. Okay, never ko pang bumili yun. Hindi ako tumitingin ng mga burger. Kasi nakita ko, ang mahal naman nun. Ganun. So, ayan guys, nandito na nga tayo. Ayan, kakain na nga tayo dito. Tapos ayan si Kuya. Shoutout sa'yo, Kuya. So, ayan yung chicken and 6 pieces bucket siya guys. Next time, tatry naman natin yung 8 pieces. Tapos mas madami na siya. Grabe. Pero ayun nga, since hindi nasa Jollibee na rin tayo. Hindi ko na mapatunog yung mga crunch time, mga ganun pag nagmumukbang, di ba? Pero ngayon, ayun kasi nga maingay din sa Jollibee. Tsaka hindi rin marinig. Actually, bagong luto pa nga yan. Sobrang init pa nga yan. Yung iba, sobrang init pa. Tapos medyo mahirap siya kainin, nakakapasok. Tapos ayun guys, 6 pieces na isang bucket ng Jollibee. And also may Aloha Chomp tayo dyan. May large fries, may Coke, yung drinks natin. And then ayun nga, story time. Syempre, story time muna tayo. Ganito yan guys. So mga 10 PM ako nakapunta sa may Jollibee Highway. Gcash na lang yung payment natin. Ayun nga. So, pagpunta natin doon sa Jollibee Highway, siyempre kumain na tayo. Tapos, 10 PM. Tapos, ang sarado kasi ng Jollibee sa Tanay is 1 AM yung sara. Tinanong ko pa nga si ate. Ate, akala ko kayo 24 oras. Hindi daw sila 24 oras. Hanggang alaw na lang daw sila. Tapos ayun nga, 10 PM ako dumating. Tapos inabot na ako ng pagsasara. Kasi sobrang kabusugan ko talaga. I mean, tumambay ako doon, tama cellphone lang, ganun. Tapos nakikismis din ako sa mga sa harap, ganun. Yung sa may basta dami ko nakikismis. So yun nga, mga 1 AM na ako nakatapos yan. Actually ako na yung bago ko kasi naisip na umorder, mga na yun, 12:45 PM. Naisip ko umorder, sabi ko bili ako ng isa pang 1-piece chicken with drinks, and then also 2-piece chicken na walang drinks, a la carte lang kasi yung 2-piece chicken niuwi ko. And then yung isang 1-piece chicken na may drinks, bibigay ko doon sa may nagpa-parking na babae. So nakita ko kasi siya doon, minsan parang napansin ko kasi tingnan niya ako kasi kitang-kita niya ako. Nasa likod lang kasi siya. So yun nga guys, yan, naka-order na ako, tas 1 AM. Pag order ko doon sa Jollibee, sakto, pagbalik ko doon sa upuan, saklong namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw kasi nga sarado na sila. Sakto sarado na sila. Actually, ako na lang talaga yung natira doon. Ako na lang yung natira doon na customer. So, yun nga guys. Syempre, nung palabas na nga ako, sarado na mga ilaw, ako na lang customer. Tapos yung guard, paikot-ikot na lang ganyan. Parang lang sila, nag-audit na lang sila. Tapos, yun nga, kaya nga ako bumili ng 1-piece chicken tsaka 2-piece chicken. Yung 2-piece chicken uwi ko sa bahay. Yung 1-piece chicken is bibigay ko dun sa nagpa-parking. Kasi baka nagugutom na siya, ganyan. Tapos ayun nga, papunta na ako sa kanya, binigay ko sa kanya yung 1-piece chicken. Tapos tinanong ko, ate, tagasan ka po? Ganto. Sabi niya, ay baras lang ako. Sa baras lang ako. Tapos sabi ko, saan po kayo sa baras? Ganto, ganyan. Malapit daw sa simbahan. Tapos ganto. Tapos dami namin napagkwentuhan para kami magkakilala ng matagal. Mamaya papakita ko sa inyo yung tsura ni ate sa dulo ng video na to, kaya panoorin mo lang to hanggang dulo, okay? So yun nga, ito na yung kwento. Ito na yung chismis. Nakakwentuhan ko si ate, sabi ko ganyan, ganto, ganyan. Ang daming ganto, ganyan. And I mean, nalaman ko na yung anak niyang babae ni-rape tapos pinatay. Ganto kasi ang kwento. Ito, nakichismis na rin kayo, yung anak niyang babae, I think 12 years old or 11 years old that time, may kasamang tomboy. Tapos yung killer,
biglang niyakap yung tomboy ng kasama nung anak niya. Niyakap. Tapos sabi naman nung anak nung yung babae na nasa parking, sabi daw nung anak niya, kuya, bakit mo hinahawakan yan? Kaibigan ko, bitawan mo yan, ganto, ganyan. Tapos, ayaw bitawan, tahimik lang daw. Tapos ang ginawa nung anak niya, kinagat sa kamay, tapos sinipa, tapos ayun, nakawala yung tomboy, nakaalis na sila. Tapos ang nangyari ganto, yung killer, kinagabihan, inabangan yung anak niya. Inabangan. Pero before mangyari yun, yung kakilala daw nung anak niya, parang napansin, or parang dumampi sa kamay, basta magkasama sila. Tapos napansin na sobrang lamig nung kamay nung anak niya na babae, sobrang lamig daw. Bata pa yun, mga 12 years old, sobrang lamig daw. Tapos parang, alam mo yung patay na, ganun yung lamig. Tapos buhay na buhay pa yun. Akala daw nung kasama niya is parang nababad lang sa tubig kasi nagpupunas-punas sa mga motor kasi nagpa-parking din yung anak niya before. Tapos may isang lugar sa Tanay. Tapos may malaking puno. Doon tinapon yung anak niya. Kinikilabutan ako habang kinikwento. Doon tinapon yung anak niya. Pero buhay pa yung anak niya. Ang nangyari, nakita yung anak niya doon na parang ayaw umalis. Tapos parang takot na parang may humahabol sa kanya, ganto ganyan. Nakita siya doon. Tapos yung mga kalaro ng babae na yun is tawag dito, yung mukbang tapos horror yung kwento. Hindi kasi lang yun, out of nowhere nakakwentuhan ko siya. Tapos yun nga, back to the topic. Yun nga, nakita doon yung anak niya, ayaw umalis, tapos parang takot na takot. Pero wala doon yung anak niya. Parang parang deja vu lang, something like, deja vu ba tawag doon? Pero yun nga, parang yun nun yung anak niya. Pero hindi pa yun yung anak niya kasi basta nagets nyo ba? Basta yun nga, doon nga nakita yung anak niya. Pero buhay pa yung anak niya. Pero doon sa lugar na yun, doon mismo tinapon yung anak niya. So yun nga, doon nakita parang ayaw umalis tong anak niya. Tapos hinihila ng mga kalaro, ayaw umalis. Tapos takot na takot, ganto ganyan. Tapos mga bandang umaga na yata nalaman, doon tinapon yung anak niya. Ang nangyari sa anak niya is basag yung muka, tapos basag-basag yung ngipin, sobrang nakadapa na lang dun sa lugar na yun. Tapos parang wala nang suot, ni rape nga, tapos pinatay, ganto ganyan. Tapos pa yung catch nito, ganto, hanggang ngayon hindi pa nakakulong yung killer. Tapos nalaman ko rin yung anak niya, nasa bodega lang ng sementeryo yung anak niya, kasi nga wala pa silang pera pampalibing dun sa anak niya. Hanggang ngayon nasa bodega lang. Tawa nga ako din kung may pera lang ako. Baka kayo guys, baka gusto nyo tulungan sa ate. Legit nga, baka gusto nyo tulungan sa ate na malibing yung anak niya sa tamang libingan. Pwede. Tapos ayun nga. Tapos pero yung tomboy na unang hinawakan ng killer is buhay pa hanggang ngayon. Siya yung witness nga, pero hindi pa ngayon. Parang ni-reach out yata sila na sana mapatawad na nakakausap nila yung killer, pero hindi pa nakakulong yung killer, 'di ba? Napakaganda ng justice system sa atin, 'di ba? So ayun nga guys, grabe. Naawa din ako dun sa ate. Dun sa parking. Tapos ayun nga, kinikilabutan ako habang kinikwento niya yun. Kasi isipin mo, kinikwento niya yung nangyari sa anak niya. Hindi niya daw kaya mapatawad yung lalaki at nangihingi na ng tawad kahit sino naman, 'di ba? Baka kung sa akin nangyari yun, baka napatay ko pa yung killer, 'di ba? Baka pinapatay ko pa yun kung nangyari sa akin. Hindi sa akin lang guys. Pero wag natin ilalagay yung justice system natin sa sarili nating kamay. Pero 'di ba, kung isipin mo kung sa'yo nangyari yun, 'di ba? Then ito pa, may pangalawa pang chismis tayo. May pangalawa pa akong kwento. So ito nga, yung isang anak naman yung lalaki, bunso yata yun. Parang ngayon is 11 years old or 13 years old. Ang nangyari naman, nandun din yun sa Save More Tanay lang din. Nagka-parking lang din. Parang gano'n na lang din yung hanap buhay nila. Kasi yung anak ni ate is 8 sila. 7 na lang ngayon kasi namatay nga yung isa, yun yung pinatay na rape din.
Tapos ayun, yun nga anyway. Yun nga yung anak niyang lalaki nagka-parking sa Save More. Tapos may napulot na wallet. Tapos yung napulot na wallet na yun, may-ari yun. Ang may-ari nun, isang part ng isang religion, hindi ko na sasabihin. Pero yun nga. Tapos ang nangyari, nakapulot tapos pinagbintangan. Pero yung nung nakita ng anak niya, wala nang laman yung wallet. Wala nang laman. Tapos tapos pinagbibintangan siya yung kumuha ng 21,000. Tapos pinablatter na pinapunta sila sa barangay. Isipin mo, minor, diba? So sabi naman ng anak, nagsasabi naman siya ng totoo daw na walang nakita na laman. Diba? So yun, pinablatter na. Tapos ang nangyari, sa para palitan yung 21,000 na nawala dun sa wallet, is magsisimba yung si ate o yung nanay dun, yung namit ko sa Jollibee, magsisimba siya dun sa religion na yun para mabayaran yung 21,000. Every week is 1K dapat. Pag hindi siya nakasimba dun sa religion na yun, magbabayad siya ng 1K every week. So almost 6 months siyang pagbabayaran yung nawalang 21,000, 'di ba? Parang unfair. Like for example, pag ibintangan mo isang tao na nagnakaw ng pera mo, tapos yung nanay pagsisimbahin mo dun sa religion nyo para mabayaran yung utang, pag hindi nagsimba magbibigay ng 1K, 'di ba? Parang sobrang ang unfair naman. Ganun ba yun pag may religion? Parang pinuforce mo na yung tao. Wala nang willingness. Like 'di ba kung sa religion yun, dapat may willingness, walang sapilitan. Kung gusto mo umanib or kung gusto mo magsimba sa isang religion, hindi pipilitin. I mean, walang kapalit. 'Di ba? I mean, yung anong tawag dun? Yung kusang loob. Sa English anong tawag dun? O basta willingness na lang. 'Di ba? Yun yung mga kwento natin, grabe, 'di ba? So, syempre ito yung mga nangyari nun. Tapos ayun nga. Anyway, 1 AM paglabas ko, tapos isang oras kami nagkwentuhan doon ni nanay. Isang oras kami doon nagkwentuhan, tapos mga 2 AM umuwi na ako. Tapos ayun, umuwi na rin si nanay. Sabi ko, ingat siya, ganto, ganyan. Sandama niya rin kwento sa akin. Parang matagal na kayong magkakilala. Ganun. So ngayon guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-click ng subscribe and pa-click notification bell again para ma-notify ko kayo pag may mga bago tayong upload kagaya nito at mga chismis at mga kwento. Legit to guys, nangyari. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung nangyari nung gabi na yun. Papakita ko sa inyo mga kwentuhan namin ni nanay, tapos ganito ganyan. So dito sa point na to, nagliligpit na nga ako niyan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nagliligpit na tayo. So yun nga guys, bibigyan na natin kay nanay yung chicken tsaka drinks natin dyan. In-order natin. Tingnan mo, wala nang katawa-tawa ko na lang, natira talaga ako, di ba? Sarado na, patay na ilaw, di ba? So yun guys, isa natin konti. Tapos ayan, Nayo, kain ka muna. lapit na tayo kay nanay. Yes, mayabit po. Hinintay ko So talaga ayan dito. Ako na lang yata So di ba, tinanggal pa ni nanay. Ako na lang natira sa park. Hinintay ko talaga yung nababan. Kasi bata po magalaw po ng ibang Taga dito ka lang, Nay? Malayo po dito, sir. Taga saan ka po? Ano po po, papunta pa ako ng Baras. Baras? Opo. Ba't po ka na dito, Nay? Parking ako, sir. Ah. Ngayong gabi lang po ako nag-parking alas 20 po. Saan kayo sa Baras, Nay? Sa may San Jose, San Jose? tabi ng simbahan po. Yung sa may looban? Opo. Madalas din ako dun eh. Nasaan mga anak niyo, Nay? Ano na, sir, umuwi na po sila. Opo, ako na lang po natira. Kayo na lang dyan sa bahay niyo? Ano po, umuwi na sila sa, sa bahay po. Doon lang din nakatira yung mga anak niyo po? Ang ano po, ito, nasa akin, ang isa po, nasa Palawan po. Doon po Ilan anak niyo, Nay? walo sila, sir, na po. 8, ang dami Hindi, ako po yung namatay pong anak niya sa may, year 2011. Yan sa may, Galaxy. Paano ka namatay, Nay? Nirip po siya. Bunso ko pong babae. Nirape. Tapos yung mga anak kong sumunod sa kanya, puro lalaki